So, ito naman ay types of research, pero this time, according to design. Kapag according to design, meron diyang dalawang major classification. Experimental and then non-experimental. Yan. Kapag according sa design, malinaw. Okay, so thank you po. So, unahin muna natin yung ito. Ito muna, experimental. So, sulat muna natin, experimental. So, una, under experimental design, okay, o research design, meron yan dalawang sub-category pa, no? So, yung tinatawag nating true experimental, and then yung tinatawag nating quasi-experimental. True experimental, and then quasi-experimental. Paano yan? Tandaan mo, kapag true experimental na pinag-uusapan, meron niyang M, C, R. Okay? Pag true experimental na pinag-uusapan, meron po yang MCR. Ano yung MCR? Una, meron yang manipulation. Okay? Kapag true experimental daw, kaya mong i-manipulate. Anong i-manipulate mo? Kaya mong mag-introduce ng treatment. Kaya mong mag-introduce ng treatment. So, halimbawa, yung treatment, ilalagay mo dun sa isang group lang. Pag kasi experimental, lagi itong 2 or more groups, So, pag manipulation, halimbawa dun sa isang group, magbibigay ka dun ng intervention o ng treatment na tinatawag natin. Okay? Tapos dun sa isa, hindi ka magbibigay. Anong tawag doon? Manipulation. Kaya mong i-manipulate yung treatment na ibibigay mo at kanino mo siya ibibigay. So, treatment. Anong tawag dun sa group na binigyan ng treatment? Experimental group. Next, meron dapat ang true experimental research, dapat yun ay may control. Paano may control? Meron siyang tinatawag na control group. Pag control group po, ito yung walang treatment. So, pag true experimental, dapat yun ay dalawa. Isang may treatment at isang wala. Yung isa is under manipulation mo. Bibigyan mo ng treatment. Yun yung experimental group. Yung isa naman is yung control group mo. Pag sinabing control group, yan yung walang treatment. Okay, wala yung treatment. Dalawa yan. And then, importante na kapag true experimental, merong tinatawag na randomization. Paano yan? Paano po yung randomization? Pag sinabi nating randomization, dapat, ang mga respondents may equal chance kung saan sila mapapunta. Kung under experimental group ba or under control group ba. Kasi ulitin natin. Pag sinabi nating randomization, dapat yung mga respondents, kapag kinalasify mo o hinati mo sila, okay, dapat may equal chance sila na mapabelong sa experimental group or control group. Paano sila magkakaroon ng equal chance? Okay, dapat hindi mo sila pipiliin subjectively. Dapat halimbawa, mag-fishbowl ka, halimbawa, ang mabunot ko dito, kasali sa control group. Kaya naman, pwede kang gumamit ng mga code. So, lahat po ng code na merong, halimbawa, 10 sa una, ay lahat kasali sa control group. Tapos lahat naman ng 12 ng una, lahat kasali sa experimental group. So, pag ganun yung way mo, ibig sabihin, reduce yung bias. Kasi hindi ka namili ng personal, ng own judgment mo. Ni-randomize mo yung pagpili. Kaya yung mga respondents, may equal chance sila. May equal chance sila na mapapunta under experimental group or control group. So, yun po yung randomization. So, paano naman yung tinatawag nating double blinding? So, in case na mapatanong, pero natatanong dito sa amin dati. So, double blinding.
Paano yung double blinding? Okay? Doon sa randomization kasi, meron kang mga option. Pwedeng alam mo, kilala mo, halimbawa, kilala mo yung respondent, tapos irarandomize mo lang siya kung paano pipiliin. Kilala mo sila. Halimbawa, naglagay ka ng code, lahat ng una ay 10. Lahat ng una ng 10 is under sa experimental group, pero kilala mo sila. Okay, pwedeng ganun. Pero pag double blinding kasi, ultimo ikaw na researcher, hindi mo alam kung sino-sino yung nasa experimental o control group. Double blinding, so hindi alam ng respondents o ng participants. So, participants na gamitin natin. Hindi alam ng participants kung sila ba'y under experimental group o under control group. And kahit ikaw na researcher, hindi mo alam kung sino sa kanila ang under experimental or under control group. Yun yung tinatawag nating double blinding. Okay, pag double blinding, yan po ulit ay nakakapag-reduce ng bias. Mas maganda po kasi na ang research mo gagawin mo ng walang bias. Kasi ibig sabihin, mas valid ang makukuha mong findings. Yun yung true experimental. Actually, marami pa tong types ang true experimental, pero i-discuss ko muna yung quasi. Bago ko i-discuss yung types. Okay? Pag naman sinabing quasi, ito po ay MC lang. Pag sinabi kasi nating quasi-experimental, meron niyang manipulation. Ibig sabihin, meron niyang treatment, meron niyang experimental group. And then, meron niyang control. Ibig sabihin, meron siyang control group na hindi mo binibigyan ng treatment. Okay. Pero, guys, take note, pag quasi-experimental, walang randomization. Walang randomization. Wala siya niyan. Bakit? Pag quasi-experimental. Paano ba ito ginagawa? Yung researcher, pinipili niya kung sino ang sa tingin niyang o ang magandang ilagay sa experimental group. So, siya rin ang pumipili. Okay, pwedeng mag-decide lang siya, gusto ko si ganito dito ka sa experimental group. Gusto ko yung mga babae dito sa control group. Siya yung namimili. Okay, subjectively. Kaya ito po ay medyo mas mataas ang bias kesa sa ating true experimental. Kasi kapag sinabi mong quasi, ang ibig sabihin niyan, alike alike o likely. Ibig sabihin parang experimental lang. Bakit? Kasi pag sinabi mong true, dapat merong randomization. Pero pag quasi, parang experimental lang, may MC pero walang randomization. Okay? Walang randomization. Malinaw po ba yung pinagkaiba ng true sa kanang quasi? Malinaw po pinagkaiba nila? Oh, yes po. Yes. Yan. Thank you po sa mga nasagot. Okay, so punta na tayo sa different types ng true experimental. May different types pa po kasi to. So, sa true experimental to guys, types ng true experimental. So, dito ko na siya isusulat.